Bagamat nakaligtas ako, naging pilay naman akong kinamumuhian ng lahat. Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauna na ako. Hindi ko akalain na ako si Mufenyon, na nang inibabaw sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, ay magiging ganito ang kalagayan. Mukhang, ikaw na ang magiging kahalili ko. Pinagtagpo tayo ng tadhana, bibigyan kita ng bagong buhay. Ikaw ay magiging walang katapusan sa tatlong daigdig, hindi mapipinsala ng anumang kapahamakan, at mamamalagi magpakailanman. Ano ang sinasabi mo? Mula ngayon, ikaw na ang bagong Diyos ng kahon ng kayamanan. Gumaling na ang binti ko. Buksan mo at tingnan. Binabati kita sa pagiging bagong Diyos ng kahon ng kayamanan. Habang mas marami kang naibebentang kahon, lalo kang magiging malakas, hanggang sa maging Panginoon ng kalikasan. Ano ang binibenta dito? Ball. Isang sirang ball, 10,000 piso. Ang mahal naman. Ang ball ko ay maaaring magbukas ng mga pambihirang bagay. Boss, parang pamilyar ka. Ikaw ba yung lalaki? Noong kikiyaw? Gutom ka ba? Kainin mo ito. Ako nga. Gusto mo bang bumili ng ball? Wala akong ganoong kalaking pera. Ang ball na ito. Totoo nga. Kung ganon, bibilhin ko ito. Para suportahan ka. Tingnan natin kung ano ang makukuha niya. Hoy, Mufendion. Buhay ka pa pala? Kuya Fendion. Hindi ko inaasahan na nabuhay ka pa, matapos mahulog mula sa napakataas na gusali. Hindi ka ba namatay? Anong saysay ng buhay niya? Hindi ba't nagtitinda na lang siya ng mga sirang ball sa tabi-tabi? Ang ako ngayon ay hindi na ang ako ng kahapon. Kung hindi bibili ng ball, huwag mo akong gambalain. May kakaiba sa kanya. Siguro nasiraan ng ulo ng mahulog. Anong ginawa ng boss sa inyo? Bakit niya siya sinasabi ng ganyan? Siya ang aking dating asawa. Kasabwat ang kanyang kabit. Inagaw nila ang kumpanya ko. Kung ganoon, paano kayo nakakapunta rito ng walang hiya? Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Langit? Ako ang langit sa Jiangcheng. Ang isang kawawa niyang tulad nito, ay may mukha pa para humingi ng hustisya sa amin. Huwag nang makipagtalo sa kanila. Buksan muna natin ang ball. Buksan ang ball. Ito ay sugal ng swerte. At pati na rin ng tadhana. Maaari kang yumaman ng isang gabi. Maaari ka ring mawalan ng lahat. Sa bawat ball na mabenta ko, makakakuha ako ng pinagmulan ng langit. Ito ay... May nakuha akong maganda. 1,000,000. Wow! Ang kahon na ito na 100 piso. Nakakuha ng 1,000,000. Isang sirain na papel lang ito, at dito, nakasulat lang ang ilang numero. Sino ang sinisetsutan mo dyan? Boss, hinaharot mo ba ako? Totoo ba ito o hindi? Pwedeng tignan mo ang bank account mo. Ang iyong account ay naka-receive ng 1,000,000 piso. 1,000,000. Totoo, pumasok na. Isang kahong kahoy, 1,000,000 ang laman. Swerte pa rin. Salamat, boss. Ah, alam ko na. Mga artista mo ito, no? Ginagago mo lang kaming lahat. Oy, Kuya Kai, ang talino mo talaga. Siyempre naman.
Sino bang nagbibigay ng pera ng ganyan sa kalye? Aray, ampa ako. Katahimikan ng lahat. Tulong. Hindi ako makapagsalita. Pagkatapos ng 6 na oras, kusa itong mawawala. Umalis na kayong lahat. Ano to? Bakit ang kakaiba? Boss, gusto ko pa ng kahon. Sige lang. Yung pilak na yon ang gusto ko. Bibili ng silver box. Matino rin. Ang iyong account ay naka-receive ng 10,000 piso. Maligayang bati, host. Nagising ang iyong 2 mata ng langit. Sa tulong ng mga matang ito, makikita ko ang lahat ng ilusyon at malalaman ang tunay na katotohanan. May magandang laman ito. Pamalo laban sa aso. Isang libro lang ito sa halagang 10,000. Sabi ko na nga ba, walang magandang lalabas dito. Mufendian. Mukhang nanloloko ka na naman. Sa ganitong paraan, manggagancho ng mga matanda at bata. Hindi ko akalain na ang dating presidente ng bilyon-bilyong kumpanya ay magiging ganito na lang. Ang hanging malakas ay hindi magtatagal. Ang malakas na ulan ay hindi magdidilim. Anong sinasabi mo? Ang mga bagay na mabilis dumating, ay mabilis ding mawawala. Tulad mong mababang uri, kahit makuha mo ang lahat ng akin. Hindi mo mababago ang iyong kasuklam-suklam na ugali. Ikaw, Ay, Kuya Kai. Isa na lang siyang nagtitinda sa tabi ng kalsada. Paano siya makakapantay sa'yo? Para sa akin, kayo ay mga langgam lamang sa mundong ito. Aray. Nagmamagaling ka pa, ha? Ang hangad ko ngayon ay ang walang hanggang daan. Maging Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng immortalidad. Ang pamalo laban sa aso ay isang natatanging teknik ng beggar sect upang puksain ang masasama at takutin ang lahat ng demonyo. May mga teknik na paghampas, paghiwa, pagpulupot at pagtusok. Mukhang magaling siya. Eh anong gagawin mo? Anong hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Paano sa ulo ng aso? Paano sa likod ng aso? Wala ng aso sa mundo. Anong tingin-tingin dyan? Tulungan mo ko. Huwag kang magpanggap na patay. Tumayo ka na. Ang mga bodyguard na ito, lahat sila ay first class na mga eksperto. Paano siya nakapagpatumba sa kanila? Imposible to. Ang lakas ko na pala. Ayos. Nagamit mo na ang pamalo laban sa aso. 30% lang ng kapangyarihan nito. Mag-practice ka pa ng husto. E di ibig sabihin, naging martial arts master na ako. Mula ngayon, kaya ko nang gumawa ng mabuti at lumaban sa masama. Kuya Kai. Hindi siya basta-basta. Talagang kakaiba. Kung ganun, lalo naming hindi siya palalampasin. Tong, pamalo laban sa aso. Akin na ba ito mula ngayon? Yung treasure chest na binuksan mo, lahat ng laman nun ay para sa'yo. Kuya Fengion, balik tayo sa usapan. Yung mga treasure chest na to, pwede ko bang bilhin lahat? Lom Chengzu, ano pong ginagawa ninyo rito? Sino ka? Ako ang presidente ng Jiangshan Group. Noong isang araw, ako ang nanlibre sa inyo. Kayo po ay isang napakahalagang tao. Paano kayo nakapunta rito? Wala akong oras. Ginoo. Sa wakas, nakita ko na kayo. Kayo na lang po ang maaaring tumulong sa akin ngayon. Narinig mo na ba ang mga chismis tungkol sa akin? Oo, narinig ko. Lagi kayong naglalakbay sa iba't ibang lugar. Hindi alam ng mundo ang iyong pambihirang kakayahan. Pero alam ko ang lahat sa mga kahon na iyong ipinagbibili. May mga pambihirang bagay. May ilan na nakapagpapagaling ng may sakit. Nakapagpapabuhay ng patay. May ilan namang nakakapagpabata sa isang tao. Malaking karangalan ang makita kayo ngayon. Ito ay isang karangalan para sa akin. Walang nakakaalam kung siya ay isang Diyos, isang demonyo, o isang napakagaling na tao. Sa madaling salita, siya ay isang hindi dapat gambling, na mahiwagang nilalang. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? May sakit ang anak kong babae. Kailangan ko ng gamot para mapagaling siya.
ang anak mong babae ay patay na. Ginoo. Isipin ninyo na ako si Long Aoshen. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo po ako ng gamot na magliligtas buhay. Maaari kang bumili ng kahon ng kayamanan. Ano man ang makuha mo, wala akong pakialam. Mufengian, imulat po ang iyong mga mata. Ito si Long Chengzu. Tama. Ang lakas ng loob mo. Anong klaseng ugali yan? Sa pakikipag-usap kay Long Chengzu. Long Chengzu, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng. Lahat ng mga kilalang pamilya at maharlika ay sumusunod sa kanya. Mukhang, ayaw mo nang mabuhay, ano? Sa akin, walang pinipiling estado o ranggo dito. Sige, bibilhin ko lahat ng treasure chest dito. May patakaran ako. Kahit sino, 3 treasure chest lang ang pwedeng bilhin. Ano? Naglilimita ka pa? Alam mo ba kung sino itong Panginoon ng Jiangcheng? Tumigil ka. Pasensya na, Ginoo. 3 na lang ang bibilhin ko. Anong mahika meron ng treasure chest na ito? Para magpakumbaba ang isang taong may ganitong kapangyarihan? Pagbukas ng treasure chest, 2 tile ng ginto. Good luck. Sana mabiyayaan ako. Isang ordinaryong bato lang ito. 10,000 piso. Para lang sa isang sirang bato. Mufengian, hinahamon mo si Panginoong Dragon, manahimik ka. Ginoo, ito. Ano ang nangyayari? Ang mga laman ng treasure chest ay iba't iba at kakaiba. Normal lang na makakuha ka ng bato. Subukan mong magbukas ng isa pa. Nga, nakakuha ako ng malaking halaga ng pera. At saka, nakakuha pa ako ng dog beating staff technique. Diyos ko, iligtas mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Ang ganda ng painting na ito. Mukhang totoong obra ito. Liru Joshi. Ito ba ang pangalan ng pintor? Leo Rojushi. Alam ko na. Malamang, isa sa 4 na henyo ng Jiangnan. Gawa ni Tang Yin. Ang painting na ito. Napakamahal. Magaling ang mata mo. Itong sirang painting na ito, ang yabang ng pagpapalaki. Sa tingin ko, 100 piso, hindi pa mabibenta. Totoo. Itong basurang bagay na ito. Mas maganda pa ang mga painting ng kanluran. Walang alam. Ang Jiangshan Group, may mga tanggang tulad mo. Malapit nang magsara. Dragon City Lord. Baguhan lang ako. Tulad nitong painting, magkano ba ang halaga nito? Ang painting na ito, hindi bababa sa 10 bilyon ang halaga. 10 bilyon. Isang bagay na 10,000 piso lang. Naging 10 bilyon? Hindi ba ako nananaginip? Paano posible yan? Baka naman, malabo na ang mata mo. Ang ganitong painting, kung ilagay sa tabi ng kalsada, walang bibili. Kayong mga, hindi naniniwala sa akin? Hindi. Sino ang hindi nakakakilala kay Dragon City Lord? Koleksyon ninyo mula sa buong mundo, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, na mga pambihirang kayamanan. Tiyak na may matalas kayong paningin. Hindi ba? Oo, ako ang mali. Ang painting na ito, kahit napakahalaga, hindi nito mail iligtas ang buhay ng anak kong babae. Ang huli mo na lang, ang kahon ng kayamanan. 5 taon pa lang ang anak kong babae. Hindi dapat siya mamatay. Nakikiusap ako, tulungan ninyo siya. Maaari mong dalhin ang iyong taimtim na pananampalataya upang buksan ang huling kahon ng kayamanan. Kung mabaygo si Chen Chen, kasama kita sa huling paglalakbay, anak. Ipagpaumanhin mo. Tatay.
Ginoong Dragon, walang kwenta ang mga sirang kahon na yan. Ang buhay ay parang panaginip. Ang lahat ng bagay sa mundo, sa kanila ko natanto. Ang kahulugan ng pag-ikot ng tadhana. Ito rin ang tanging daan para ako'y maging diwata. Magsisimula na ako. Chen, may iligtas kita, anak. Kung si Dragon Lord ay hindi makuha ang gusto niya, patay na si Mufeng yun. Kakay, ang talino mo talaga. Siyempre naman. Paano nangyari ito? Ang weird naman ito. Dom Chengsu, umuulan na. Kailangan ba natin umalis muna? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang matitigil ang ulan na ito. Ulan, tumigil. Pinahinto niya ang ulan. At tumigil nga. Long Chengshu, tingnan mo kung ano ang nakakuha mo. Anong tunog yon? Paano nagkaroon ng ganitong tunog? Ito kaya ay... Nakakuha ng magandang bagay. Ano to? Panginoon, bakit pumaitim ang buhok mo? Ito ay pinakamahusay na ginseng baby. Galing ito sa 10,000 taong ginseng. Kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Mabait talaga sa akin ang langit. Maliligtas na ang anak kong babae. Panginoon, tumakas ang ginseng baby. Anong ginagawa nyo? Habulin nyo. Panginoon, hindi namin mahabol. Mga walang kwenta. Ginoo, sana po tulungan niyo ulit ako. Pag inom ng anak mo nito, magigising siya. Salamat po, Ginoo. Chen, ililigtas ka na ni Papa. Nagpapanggap lang yan. Patay na ang tao, paano mabubuhay muli? Ano? Nabuhay talaga siya. Ang kahon ng boss ay talagang mahiwaga. Siyen. Mabilis, magpasalamat ka sa tagapagligtas. Ito ay dahil sa taimtim na panalangin ng iyong ama. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Salamat, tatay. Hi! Aking mahal na anak. Natakot ako ng husto dahil sa'yo. Ginoo. Ang kabutihang ginawa ninyo ngayon ay babalikan ko sa tamang panahon. Paalam na. Chen, alis na tayo. Kahit gaano kalaki ang katayuan ng isang tao, hindi siya makakaiwas. Sa pag-ibig, puot, at paghihiwalay sa mundong ito. Si Dragon City Lord ay nagmamalasakit sa mga mamamayan. Talagang mabuti ang kapalit ng kabutihan. Nakakagulat talaga ang mga kaong ito. Kung mapapasakin ko lahat ito, hindi na ako matatalo. Ano na namang kalokohan ang gagawin ng dalawang ito? Ang operasyon na yung araw ay tapos na. Sandali lang. Ang mga treasure chest na ito sa mesa mo. Lahat ito, akin na. Ang sama ng trato ninyo sa boss. Tapos gusto mo pa? Pwede kang bumili. Pero 3 lang ang pwede. E paano kung sabihin ko, ang mga treasure chest sa mesa na ito, nabibilhin ko lahat ngayon? Ang hindi sumusunod sa patakaran. Habang buhay nang hindi makakakuha ng treasure chest. Sige. 3 lang ang bibilhin ko. Pag nakuha ko na ang martial arts skills. Kung hindi mo ibebenta, kukunin ko na lang. Alin ang pipiliin mo?
Anong klaseng tao si Sir Kai? Siyempre, itong golden treasure chest ang bibilhin. Iskan mo na lang para magbayad. Na-receive na ang 300,000 pesos. Darating na ako, treasure. Bakit walang laman? Ano man ang makuha ko, wala akong pakialam. Walang laman pa rin? Sinadya mo to, di ba? Mofend yon. Dahil sa masasamang ginawa mo, nagkakarma ka na. Sabihin ko sa'yo, kung ang huling treasure chest ay walang laman pa rin, wawa sa akin ang stall mo. Naniniwala ka? Isa itong pambihirang pangyayari sa kalawakan. Sa wakas, nakakuha ako ng kayamanan. Ito ang Sunflower Manual. Binabati kita, Brother Kai, sa pagkamit ng makapangyarihang teknik. Boss, parang kakaiba yung kulog na iyon. Buksan ang double pupil. Ang masamang teknik ay lumitaw, hindi ito matatanggap ng langit at lupa, kailangang wasakin. Ang Thunder Tribulation na ito ay para sa Sunflower Manual. Nakakatakot yung kulog na yon. Babagsak kaya? Anong ikinatatakot mo? Ito pa ang nagpapatunay na itong manual ng martial arts ay mas mahalaga pa kaysa sa ginseng baby. Ito ang Kui Hua Baodian. Bagamat napakalakas ng kapangyarihan pagkatapos pag-aralan, kailangang putulin ang pagnanasa. Kung hindi, mababaligtad ang yin at yang. Huwag kang magpanggap dito. Naririnig mo ba? Ikaw, malinaw na naiinggit ka lang kay Kuya Kai. Nakakuha ka ng magandang bagay, di ba? Hindi mo pa rin pinaniniwalaan ang sinabi ng boss. Huwag kang magsisisi kapag napahamak ka. Ngayong araw na ito, talagang pag-aaralan ko ang martial arts na ito. Kapag natutunan ko na ang banal na teknikang ito, lahat kayo ay dapat makinig sa akin. Kuya Kai, tumakbo ka na. Ayos. May hustisya ang langit. Dapat lang natamaan ka ng kidlat, masamang tao. Kuya Kai, okay ka lang ba? Walang problema talaga ang banal na teknikang ito, no? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Uwi na tayo. Boss, nandito ka pa rin ba bukas? Kung may pagkakataon, magkikita tayo. Isang tunay na dakilang tao. Sa wakas, may pera na ako para magbayad ng utang. Boss, pahingi pa ng ilang araw. Talagang wala na kaming pera. Umalis ka dyan. Tigilan mo yan, kailangan mong magbayad ngayon. Ayos ka lang ba? Bakit ka umuwi? Ang ganda ng anak mo. Ipambayad mo na lang siya. Huwag mo siyang kukunin. Tumakbo ka na. Ma, huwag kang mag-alala, may pera tayo. Mag-swipe. Ang yaman mo pala, boss. Bayad na. Tera na, mga tol. Sino bang nag-utos sa inyong umalis? Hindi pa natin napag-uusapan yung pagbubog sa nanay ko. Yang payat mong katawan, makikipag-away ka pa sa akin? Aray, maawa ka, ganda. Kung mambubuli ka pa ulit, sa tuwing makikita kita, babatuhin kita. Umalis kayo. Buti na lang nakilala ko si boss. Kung hindi, baka nadakip na ako ngayon. Nagawa ko na ang unang kabanata. Kung mas magiging malakas ka na, kuya, huwag mo sanang kalimutan ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita malilimutan, ang sanggit-sanggit mong engkantada. Kailangan mong alagaan ako ng mabuti. Kuya Kai, bakit lumaki ang dibdib mo? Ha? Bakit lumaki ang dibdib ko? Bakit nag-iba rin ang boses mo? Ha? Bakit nag-iba ang boses ko? Ay, bakit ang haba-haba na ng mga kuko ko? Bagamat napakalakas ng Sunflower Manual pagka-master, kailangang pigilan ang pagnanasa, o kung hindi, mababaligtad ang yin at yang. Ito ba ay mababaligtad ang yin at yang? Ay, Kuya, hindi kaya itong mahiwagang teknik.
ay talagang katulad sa TV. Habang pinag-aaralan, lalong nagiging babae. Paano na ako makikihalubilo sa mga tao? Ay nako. Benta ng treasure chest. Dumaan ka man o hindi, huwag mong palampasin. Treasure chest na makakakuha ng mga bagay na kakaiba. Boss, sa wakas, nakita na kita. Ito ang kaibigan ko, bumibili rin siya ng treasure chest. Tingnan mo kung alin ang kailangan mo. Liu Zhu, ito ba yung sinasabi mong dalubhasa? Hindi kaya naloloko ka. Hindi. Napakagaling ng aming boss. Mo Fengyan. Akala mo ba pagtatago mo rito? Hindi na kita mahahanap. Bakit sila nandito rin? Scarface. Hulihin nyo para sa akin yung si Mufengyan. Opo, boss. Lahat ng walang kinalaman, umalis kayo. Mo Fengyan, si Kuya Kai ay naging ganito, dahil sa'yo. Lahat ng ito ay sarili niyang pinili. Anong kinakatakot mo? Ito pa ang nagpapatunay na ang manual ng martial arts na ito ay mas pambihira pa kaysa sa ginseng doll. Ito ang Sunflower Manual. Pag napag-aralan, kahit walang katumbas ang kapangyarihan, kailangang putulin ang pagnanasa. Kung hindi, mababaliktad ang yin at yang. Huwag kang magpanggap dito sa harap ko. Narinig mo ba? Ikaw, malinaw na naiinggit ka lang kay Kuya Kai. Nakakuha ka ng magandang bagay, di ba? Wala akong pakialam. Mga tauhan, basagin niyo ang mga basurang ito niya. Sino sa inyo ang maglakas loob? Boss, kahapon pa nagbabala. Hindi nyo pinakinggan. Ngayon, iba pa ang sinisisi nyo. Tumigil ka. Umalis ka rin. Kung hindi, kasama ka sa bugbugin ko. Hindi ko sila pwedeng istorbohin ang boss. Gusto niyo ng away? Sabay-sabay na kayo. May konting martial arts lang. Ang yabang mo na. Kaya mo bang maging ganito kagaling? Bakit hindi na ako makagalaw? Ako rin. Bakit hindi na rin ako makagalaw? Mo Fengyan, ikaw ba ang may kagagawan nito? Boss, salamat sa pagsagip sa akin. Pakawalan ninyo kami. Chen Ching Ching, huwag mo akong tututukan ng baril. Hindi na ako makagalaw. Buti nga sa iyo. Sino ba ang may sabing hindi ninyo nirerespeto ang boss? Iskultura ba ito? Mukhang totoo pa. Ang lambot naman. Alisin ninyo ang marurumi ninyong kamay. Sino ang nagsasalita? Ito yung iskultura. Array, multo, takbo na. Mo Fengyan, kalagan mo ako agad. Sarili mong gawa. Sino ba ang may sabing ganyan ang trato ninyo sa boss? Boss, kalagan mo naman ako. Gusto ko ring makipaglaro sa kanila. May baril ka lang, ang yabang mo na. Halika. Suntukin mo ako. Huwag kang magyabang. Kapag nakagalaw na ako, katapusan na ninyo. Ikaw talagang baliw na babae. Naglakas loob kang manuntok sa akin. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo. O ang buto mo. Ang sakit ng mukha ko. Huwag mo na akong paluin. Di na matigas ang bibig. Akala ko ba ang tapang mo? Ang lupit naman ng babaeng yon. Ano nang sinabi mo? Ganda, wala akong sinabi. Pero narinig ko talaga. May lalaking nagsalita. Wala yon sa akin. Babae ako. At may palayaw pang scar. Wala kang kwenta. Nakakainis. Yang duwag. Boss, kailan pa kaya sila makakagalaw? Hayaan mo silang manatili ng isang oras pa. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Kung hindi, baka nahirapan din ako. Gusto ko sanang bumili ng treasure chest. Tingin-tingin ka lang. Itong treasure chest na to, bakit hindi ko to nakita dati? Ang babaeng ito, bumibili rin ng ball. Kai, tulungan mo ako.
Siya nga si Shenkai. Ano? Si Shenkei ito. Boss, side effect ba ito ng Kuihua Bao diyan? Pinagawa ko sa inyo na guluhin si Mufengion. Kayong mga ito, nagtatamad-tamad dito. Shen Xiao, na-paralyze kami niya. Kayong mga cute. Kai, tulungan mo ako. Bakit ka naging ganito itsura? Binugbog ako ng babaeng yun. Mufengion. Bilisan mo, pakawalan mo sila. Oy, Shen Xiao. Bakit parang babae ka? Nakasuot ka pa ng damit pang babae. Wala kang pakialam. Ang boses mo parang babae rin. Ngayon, hindi ka na. Makakatayo. Subukan mong ulitin yan. Ano? Gusto mong mag-away? Di subukan mo. Aray, parang kasing galing ko siya. Ang laki ng sakripisyo ko, ni hindi ko siya matalo. Kuya Kai, lahat nakatusok sa akin. Isipin mo naman kung paano ako matutulungan. Pakikuha rin yung kay Shen Xiao. Ang sakit ng tinusok sa akin. Sa wakas, makakagalaw na ako. Sino man ang muling maghasik ng gulo, mawawala na lang bigla. Hindi na, talagang hindi na. Tara na. Hoy, bumalik kayo. Kuya Kai, tulungan mo akong tanggalin ang mga karayom na ito. Sige. Mufengian, ibalik mo ako sa dati. Tapos na ang lahat ng away natin. Nagdesisyon ka na, wala nang uyan. Magpakababae ka na lang. Ayaw kong maging babae. Kung maging babae si Kuya Kai, paano na ang buhay ko? Mufengion. Tingnan mo naman ang ating pagsasama sa loob ng maraming taon. Ibalik mo si Kuya Kai. Ano naman? Ikaw kasi ang may kasalanan nitong mga nakaraang taon. Hindi mo ako pinapansin. Si Kuya Kai pa rin ang mabait sa akin. Simula ngayon. Asawa mo at kumpanya mo, akin na lahat. Lahat na ito ay akin na. Noon, ikaw ang nagpahamak sa boss na maging ganito. Ngayon, magsasalita ka pa tungkol sa pagsasama? Maniniwala ka ba kung babaliin ko ang binti mo? Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Narinig mo ba? Si Mufengian ay mahiwaga. Kailangan kong lumakas. Hintayin mo lang ako. Mufengion. Magsisisi ka. Tayo na. Kumusta ang performance ko ngayon? Yung maliit na trick mo para mag-focus, pwedeng ituro mo sa akin. Depende na yan sa swerte mo. Isang bowl na lang ang pwedeng buksan. Alin kaya ang bubuksan ko? Ito na. Isa itong bihirang ball. Ang presyo nito ay 1 taon ng iyong buhay. Ayoko. Mahalaga ang buhay ko. Pero yung bowl na binili gamit ang buhay. Siguradong mas maganda kaysa sa iba. Kailangan mong magsakripisyo para makakuha ng benepisyo. Bata pa naman ako, o kailang mabawasan ng 1 taon. Wala yan. Kukunin ko na ang bowl na ito. Binabati kita, sistema. Nakabenta ka ng 999 na ball. Nakuha mo ang pinakamataas na buto. Ito ang Nantianmen by Yu Jing. Ang tirahan ng mga diwata. Makakaakyat na ba ako sa langit? Konti na lang ba? Ganun pala. Boss, ano po ang sinasabi ninyo? Mukhang. Ikaw na ang magiging kahalili ko. Taong may kapalaran. Bibigyan kita ng bagong buhay. Ikaw ang magiging hari ng 3 mundo. Hindi masisira at mananatili magpakailanman. Simula ngayon. Ikaw na ang bagong kahon ng Diyos.
Binabati kita sa pagiging bagong kahon ng Diyos. Habang mas maraming kahon ang mabibili mo, mas lalakas ka, at maging Panginoon ng kalikasan. Naiintindihan ko na. Kapag naibenta ko na ang 1,000 treasure chest na ito, makakalaya na ako kay Shuangkai at aakyat sa langit para maging diwata. Boss, maganda yan ah. Sayang nga lang. Sa ngayon, tapos na ang mga taong may kapalaran dito. Mukhang bukas na lang ulit. Boss, ang lakas mo pala para umakyat sa langit. Kailangan kong magpakalakas agad. Isa, 10, 100,000. Boss, 1 bilyong ginto. Ang mabuting tao, kahit apihin ng iba, hindi pababayaan ng langit. Darating din ang magandang kapalaran. Salamat, boss. Karapat dapat ka naman. Magmadali ka at ideposito mo sa bangko. Pero napakaraming ginto ito. Delikado kung mag-isa akong pupunta sa bangko. Boss, samahan mo naman ako. Sa lakas mo ngayon, wala nang masyadong makakatalo sa'yo sa mundo, di ba? Pero may mga exception din naman. Samahan mo na ako, please. Sige na. Sige, samahan na kita. Ano pong maitutulong ko sa inyong dalawa? Ay, si Liu Zhu pala to. Ikaw, Bakit ka nandito? Dapat nagtatrabaho ka. magdedeposito ako. Nagbibiro ka ba? Hindi mo ba alam? Ito ang pinakamalaking bangko sa Jiangcheng. At VIP lounge pa ito. Sa itsura mong to, may pera ka ba? Umalis ka na nga. Ganito ka pa rin pala hanggang ngayon. Wala kang magagawa. Narito na. 100 bilyong piso na ginto. Pasensya na po. Medyo magulo ang araw na ito. Liu Zhu, paano ka nagkaroon ng ganito karaming ginto? Peke yan. Tiyak na peke. Pwede mong itest kung ayaw mong maniwala. Liu Zhu, panoorin mo kung paano kita ibubunyag. .99% ang purity ng ginto. Tunay nga. Pwede na ba akong umalis? Imposible. Hindi ito pwedeng mangyari. Ninakaw mo yang ginto, tao. Ano ang nangyayari? Hulihin siya. Ninakaw niya ang gintong ito. Bakit mo ako hulihin? Dahil ninakaw mo ang gintong ito. Hindi ako nagnakaw. Nagdadahilan ka pa. Kahit ang pinakamayaman sa Jiangcheng, wala siyang gintong bilyon-bilyon. Sabi mo sa'yo ito. Ang gintong ito. Galing ito sa treasure chest ng boss ko. Ako ang nagbigay sa kanya ng gintong ito. Hindi naman mukhang mayaman tong tao na to. Ano? Ikaw ang magbibigay sa kanya ng gintong bilyon-bilyon. Ha, alam ko na. Magkasabwat kayong dalawa. Sino ang nagpahintulot sa'yo na insultuhin ang boss? Hinampes mo ako. Hala, City Lord. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? May problema si Ginoo sa bangko. Ano? Tingnan mo siya, gasgasan ang suot. May gintong bilyon-bilyon. Ang lakas ng loob mong apihin si Ginoo. Papa, ang sama-sama nila. Huwag kang mag-alala, Chen Chen. Aalis na ako para parusahan ang mga masasama. Ang bait-bait mo talaga, Papa. Inapi ninyo si Ginoo? Kalaban ninyo ang buong lungsod ng Jiangcheng. Kung magsasalita ka pa, ng masama tungkol sa boss, hindi kita patatawarin. Kung ganyan kayo, hindi makatarungan. Hindi ko na ito adedeposito. Huwag kang aalis. Sinampal mo ako, tapos aalis ka lang. Hindi ganoon kadali. Harangan siya, huwag mo siyang paalisin. Huwag kang gagalaw. Ang mga gamit ko, aking dadalhin. Anong karapatan ninyo para pigilan ako? Nahuli ka sa kasinungalingan kaya gusto mong tumakbo, di ba? Tumahimik ka. Wala akong nilabag na batas. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Tumigil ka na. Lumuhad at ilagay ang ulo sa pagitan ng mga tuhod. Boss, paumanhin po sa pangyayaring ito. Isang palaboy lang. Kung ayaw ninyong uminom ng mabuting alak, huwag ninyong sisihin kung hindi na ako magpapakita ng habag. Gusto pa niyang lumaban. Sugod. Aray! Anong ginagawa ninyo?
Presidente, bakit po kayo nandito? Narinig ko. Pinadala ng Dragon City Lord ang isang ginoo rito. Sir, si Dragon City Lord po ba ang hinahanap ninyo? Ang hinahanap ni Dragon City Lord. Siya nga po. Siya, Huwag po kayong makinig sa kanila, sir. Ninakaw nila ang napakalaking halaga ng ginto. Narito si Dragon City Lord para arestuhin sila, di ba? ano? Napakalaking halaga ng ginto. Oo, nandoon nga. Magaling. Naiwasan mo ang malaking pagkalugi ni Dragon City Lord. Ay, salamat po sa inyong pamumuno, sir. Ito ang Jiangcheng Bank. Ang ginoong iyon ang aking tagapagligtas. Titingnan ko nga kung sino ang maglakas loob na kalabanin siya. Ang lakas ng loob ninyong dalawa, magnakaw ng ginto ni Dragon City Lord. Amin ang gintong ito. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Una, arestuhin niyo sila. Huwag niyo silang pabayaang makatakas. Kayo mang dalawa, hulihin niyo sila. Hoy, sandali. Boss, pwede ko ba silang bugbugin? Ang naghahangad ng kapahamakan, ito ang kanyang kapalaran. Tumigil ka. Dumating na ang Dragon City Lord, umatras na kayo. Dumating na ang Dragon City Lord. Tingnan natin kung paano ka pa magmamatigas. Dumating na ang Dragon City Lord. Makakaya mo pa bang magpakatigas ng mukha? Ikaw. Dumating na po kayo, City Lord. Sino ka? Ako po ang presidente ng Jiangshan Bank. Buti na lang at hindi nasaktan ang ginoo. City Lord, ito po ba ang hinahanap ninyo? Sino sa inyo ang nag-imbak ng kahon ng gintong ito? Dumating na ang pagkakataon para magpasikat. Sa wakas, napansin na ako ng City Lord. Napansin na ako. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Ako. Kami, mabuti na lang at agad kong nalaman. Baka nakapagtakas pa sila. Kung ganoon, dapat kitang pasalamatan. Ay, hindi na. Hindi na kailangan. Trabaho lang po namin ito. Talagang dalawang tanga. Mabuti. Magaling ang ginawa ninyo. Parang galit si Dragon City Lord. Nawalan siya ng napakaraming ginto. Siyempre, magagalit siya. Umalis kayo sa harap ko. Ginoo, pasensya na po sa pangamba. Hindi ko kailangang galawin ang dalawang tangang iyon. Tignan natin kung paano niya ito haharapin. Ano? Magkakilala pala ang City Lord at sila. Hindi ko rin alam. MS, Leo, ano ba talaga ang nangyari? City Lord, nagdeposito po kami ng ginto. Sinisadya nilang pahirapan ako. At sinabi pa nilang magnanakaw kami. Kasalanan ko, hindi ko kayo napamahalaan ng maayos. Mamaya, siguradong bibigyan ko kayo ng kasiya siyang paliwanag. Nako, mukhang malaking problema ang nagawa ko. Naku, magsasara na ang bangko. Ang Jiangcheng Bank ay isang dayuhang institusyon. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga mamamayan ng Jiangcheng? Huwag mo namang ipasa lahat sa akin, manager. Ano na ang gagawin natin? Sagutin mo ako. Siya yon. Siya ang may kasalanan. Hindi ko naman kasalanan to. 3 trabaho ang pinapasukan niya sa isang araw. Sino bang mag-aakalang may bilyon-bilyong ginto siya? Matandang kaklase, ikaw ang may kagagawa nito. Wala akong balak na saktan ka. Gusto ko lang sanang hamakin si Liu Zhu. Ngayon, nawalan pa ako ng trabaho. Mga tauhan. Ang Jiangcheng Bank ay may masamang asal sa paglilingkod. Nakasisira ito sa imahe ng Jiangcheng. Mula ngayon, palalayasin kayo sa Jiangcheng. Nawala na ang bangko. Tungkol naman sa inyong dalawa. Pag-abuso sa pribadong parusa at pagbibintang sa kliyente. Lahat ay haharapin ayon sa batas ng Jiangcheng. Tapos na ako. Tapos na ang lahat. Dalhin na, dalhin na. Ginoo at binibini. Satisfyado ba kayo sa pagtratong ito? Sobrang satisfied po ang Ginoo. Mabuti naman. Pagkatapos mamatay ang Ginoo, hindi na siya lumapit sa isang babae ng ganito kalapit. Isang pambihirang tao talaga si Liu Zhu. Pero, nasayang ang oras ko dahil sa kanila. Bukas na lang ako babalik para ideposito ang gintong ito. Huwag nang maghintay. Huwag nang maghintay. Major Domo, pwede na ngayon. Bilisin mo. Sandali lang. Tapos na. Binibining Leo, tingnan mo nga. Na-receive mo na ba? Na-receive ko na. Ang daming zero, parang hindi ko na maubos sa buong buhay ko.
Maraming salamat, Ginoong Long. Trabaho ko lang yun. Oh, naalala ko. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako kahit kailan. Aalis na muna ako, hindi na kita iistorbohin. Paalam, Ginoong Long. Sobrang laki ng perang yan, sapat na para hindi ka na mag-alala sa pang-araw-araw. Anong plano mo sa hinaharap? Naplano ko na iyan matagal na. Gusto kong gamitin ang perang ito para bilhin ang Jiangsan Grupo. Sen Chinchin, naglakas loob kang magtaksil sa akin. Ano naman? Ikaw kasi, nitong mga nakaraang taon, hindi mo man lang ako pinapansin. Si Brother Kai ang mabait sa akin. Simula ngayon. Asawa't kumpanya mo ay akin na, lahat ay akin na. Kuya yon. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Hayop ka, isinulong pa kita noon para maging. Ang nagwawagi ang hari, ang natalo ang magnanakaw. Hindi ba yan ang itinuro mo? Nabulag talaga ako. Pinabayaan ko kayong manatili sa tabi ko ng napakatagal. Kuya Kai, huwag mo nang patagilan ang usapan. Sige. Kung gayon, maayos na paglalakbay. Hindi na kita ihahatid. Mula ngayon, ang 2 bilyong pisong ari-arian ng Jiangsan Group ay akin na. Mabuti na rin. Ang Jiangsan Group ay aking itinatag mula sa simula. Para hindi pa ito mapabagsak ng mag-asawang yon. Maganda ang panlasa mo. Maganda ang panlasa mo. Mahusay ang mga asset ng Jiangsan Group. Isang magandang pagpipilian yan. Hindi ako nag-iisip na mamuhunan. Gusto kong bilhin ito at ibigay sa iyo. Pera na lang ay bagay na wala sa akin. Alam ko, pero ito ang aking pagmamahal. Kung wala kayo, matagal na sana akong hinuli ng mga tambay. Kaya kailangan mong tanggapin ito. Hindi ako interesado sa pera. Kung hindi interesado sa pera, paano naman sa akin? Boss, hindi ako susuko. Hoy, Dragon City Lord. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong bilhin ang Jiangsan Group. Kai, hindi ka na pwedeng mag-ensayo. Hindi pwede. Para sa paghihiganti, kailangan kong maging malakas. Kung mag-ensayo ka pa, magiging babae ka na. Umalis ka sa harap ko. Oy, Shen, ang Ginoo. Bakit parang babae? Nakasuot ka na ng damit ng babae. Wala kang pakialam. Ang boses mo rin ay parang babae. Ngayon, hindi ka na siguro. Makakatayo, di ba? Subukan mong magsalita ng isa pa. Ano? Gusto mong mag-away? Mufengyan. Ibalik mo ako sa dati. Tapusin na natin ang lahat ng alita natin sa nakaraan. Nagdesisyon ka na, wala nang balikan. Mas mabuti na lang na maging babae ka na lang. Ay naku, ayaw kong maging babae. Para sa paghihiganti, ano naman kung maging babae ako? Para sa paghihiganti, kahit pa maging babae ako, okay lang. Kuya Kai, Huwag kang umiyak, usapang seryoso na. bibilhin ni Liuzo ang grupo. Ano? Mufengyan. Hindi kita papatawarin. Ginang Leo, tapos na ang pagbili sa Jiangsan Group. Narito ang mga kaugnay na dokumento, pakitingnan mo. Maraming salamat, Mayor Long. Maliit na bagay lang yan. Oo nga pala, ito si dating Secretary Wang ng boss. Magandang araw po, Ginang Liu. Kung tao ka ng boss, manatili ka na lang at tulungan mo ako sa grupo. Opo, Boss Liu. Nanay, maganda na ang kalagayan natin ngayon. Gusto kong ipaayos sa iyo ang isang mas malaking bahay. Ate, Narito na kayo. Maupo, maupo.
Xiaoshu, nagsikap ako para sa iyo, nagpapawis ako ng husto. Anong bagay? Matanda ka na rin, panahon na para mag-asawa, maganda ang binatang kapitbahay natin. Ikaw, ipakasal mo si Xiaoshu sa kanya. Tingnan mo, pareha ba ang mukha? Sa isang tingin pa lang, mukhang matipid at maayos mamuhay. Mukhang maganda nga, pero ang kasal. Dapat si Xiaoxi pa rin ang magpasya. Array, utos ng magulang, salita ng tagapag-ugnay. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Dapat mong pagpasyahan ito agad. Kung napakaganda ng kalagayan, bakit hindi ikaw ang magpakasal ng anak mo? Siyempre, ang anak ko ay mag-aasawa ng mayaman. Kaya mo bang makipagkumpetensya sa kanya? Xiaoshu, para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Umalis kayo. Ano? Hindi ako nagkakamali, no? Nagmumura siya sa akin? Baka nalaman niya na tumanggap ako ng pera mula sa pamilya ng may kapansanan. Xiaoshu, kami ang iyong mga nakatatanda. Bakit ka basta-basta nanlalait? Ang tinatawag na kamag-anak ay ang magpapakasal sa akin sa isang may kapansanan. Ha? May kapansanan pala? Naku, sira na. Paano niya nalaman? Buti na lang si Secretary Wang ay maaga. Tumulong sa investigasyon para sa akin. Ano ang nangyayari, Tiyuhin? Sa kalagayan ni Xiaoshu, magandang pagkakataon na lang na makapag-asawa siya. Oo nga, Paano niyo nagawa ito? Lumayas kayo agad. hindi pa nga nakahain ng pagkain, pinaalis na kami? Gusto mo pang kumain? Layas, wag na kayong bumalik. Nanay, huwag magalit. Hindi na tayo makikisalamuha sa ganitong uri ng kamag-anak sa hinaharap. Ginoong Liu, narinig ng mga opisyal ng Jiangsheng na nagpalit ng may-ari ang Jiangshan Group. Gusto nilang lahat na dumalaw. Mag-ayos ng isang piging, mamayang gabi na mismo. Opo. Mabenta ng mga kahon ng kayamanan. Kahon na naglalaman ng mga pambihirang kayamanan. Huwag niyong palampasin. Boss, ako na naman. Ayos ah, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Salamat sa papuri, boss. Yung tungkol sa grupo na pinag-usapan natin kahapon. Ano na ang pasya mo? Ito na ang huling kahon ng kayamanan na ibebenta ko. Akyat na ako sa langit. Ikaw na ang magpatuloy sa grupo. Aakyat sa langit. Makikita pa ba kita? Huwag kang malungkot. Nasa kamay ng tadhana. Magkikita pa tayo. Pwede pa ba akong bumili ng kahon ng kayamanan? Gusto kong maging huling suki mo. Pwede naman. Talaga? Pero malaking halaga ang kapalit. Ito ay pambihirang kahon ng kayamanan. Kailangan mong ibayad ang 10 taon ng buhay mo. Pagkalipas ng 1 taon, darating ang masamang kapalaran. Sumpa. Baka sunod-sunod na kamalasan. Baka parusang yelo. O baka naman apoy na susunog sa'yo. Kaya mo bang bilhin? Sinabi mo noon, kailangang magsakripisyo para magkaroon. Ang kahon ng kayamanang ito, kukunin ko. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Sabihin mo, Gusto kong samahan mo ako sa piging mamayang gabi. Para masaksihan mo ang pagiging bagong may-ari ko ng Jiangshan Group. Pwede ba? CJ, Yung 10 taon ng buhay na iyon. Gutom na ba kayo? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Hindi ako nagbabalak mag-invest. Gusto ko bilhin ito at ibigay sa iyo. ang pera ay wala na sa aking isipan. Alam ko, pero ito ang aking pasasalamat. Kung wala kayo, matagal na sana akong dinakip ng mga tambay. Kaya tanggapin mo ito. Mabait siya. Pero kailangan niyang harapin ito. Malaki talaga ang epekto ng pagkawala ng 10 taon sa buhay. Boss, pwede ko na bang buksan ang treasure chest na ito? Pwede. Ano kaya ang laman nito? Binabati kita sa pagbebenta ng 1,000 treasure chest. Nakamit mo ang kapangyarihan ng kalikasan. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Nagkita na naman tayo. Maraming salamat sa tulong, kasama. Maraming salamat sa tulong mo, kasama. Kaya lang ako nagkaroon ng pagkakataong umakyat. Lahat iyon ay tadhana. Sumama ka sa akin. Sandali lang.
May pangako pa ako sa mortal na mundo na hindi pa natutupad. Pagkatapos kong tuparin yon, magkita na lang tayo. Sige. Swanbling. Ang Swanbling ang tunay na sandata ni Swan. Ang may hawak nito ay ang muling pagsilang ni Swan. Makakapagpabagyo at makakapagpaulan. Makakapagpabagsak ng mga halimaw at makakapagpalis ng mga demonyo. Makakapag-utos sa buong mundo. Lahat ng nilalang ay susunod. Ang lakas naman yan. Pero kailangan mong tipunin ang 3 banal na sandata. Bago mo mabawi ang lahat ng kapangyarihan mo. Ang balita ng muling pagsilang ni Swan. Dapat malaman ng buong mundo. Ang buga ng dragon ay umaakyat sa kalangitan. Ang lahat ay nagbabalik sa pinagmulan. Pinagpapala ng langit ang dakilang siya. Mayroon palang kasamahang tao na nagtagumpay sa tribulation at naging immortal. Nahulog lang ako. Masakit pa ba? Daddy, ano't? Ito ang Celestial Blade. Ito ang sagradong sandata na nagpoprotekta sa angkan ng Long. Mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ko. Ang galing naman. Daddy, tingnan mo, gumagalaw ito. Ano? Nagising ang Celestial Blade. Ibig sabihin nito, malapit nang bumaba sa mundo si Lady Xuano. Mga tauhan, City Lord. maghanda agad ng sasakyan. Sumama kayo sa akin upang humarap kay Lady Xuano. Opo. Secretary Yang, ano man ang mangyari, ang proyektong Commercial Square na ito, kailangan nating makuha. President Lee, may problema. May reaksyon ng Wish Granting Board. Sa wakas, may reaksyon ng Wish Granting Board. Lady Xuano, ang namamahala sa mga sining at mahika. Nagpapalayas ng masasamang espiritu at demonyo. Nagpoprotekta sa estado. At sa kapayapaan ng mga tao. Ako'y magiging tapat na tagasunod hanggang kamatayan. Si Lady Xuano ay bababa sa mundo. Ako'y maghahandog ng pinakamarangal na regalo bilang pagpupugay. Lahat ng tao, sumunod sa akin. Annual Lord. May reaksyon ang Blunt Divine Book. Ano, totoo pala ang alamat. Si Lady Xuano ay bababa na sa mundo. Pagkalipas ng 1,000 taon, muling nagpakita sa mundo si Lady Xuano. Ako, ang Marquis, ay tiyak na tutulong sa inyo, aking Panginoon. Mga tauhan, buksan ninyo ito para sa akin. Mga tauhan, si Lady Xuano ay bababa sa mundo. Boss, pwede na ba tayong umalis? Boss, ito ba ang pakiramdam ng pagiging immortal? Iwanan ang lahat ng problema sa mundo. Sagana sa espiritual na enerhiya. Lahat ay mga cultivator. Magiging immortal din ba ako? Nakadepende yan sa tadhana. Tingnan mo yung lalaki. Nakakainis talaga. Bakit nandito si Mofendion? Malamang inimbita siya ng bagong chairman. Ay nako, ganito na lang kababa ang kalagayan niya. Hindi ko inaasahan yan. May kasama pang magandang babae. Marunong ka palang magtipid sa paghahanda ng party. Boss, tingnan mo. Ito ang party na inihanda ko para sa grupo. Ang pangunahing layunin ay makatipid. Kailangan matutong maging praktikal. Elralio, dito po kayo. Hoy, tingnan mo. Nandito na rin ang nanay niya. Naku po. Xiao Wang, ito ang handaan para sa anak kong babae. Opo, tita. Ginoong Mu, Ginoong Liu. Nanay. Palayasin ninyo sila. Opo, Ginoong Liu. Kayong dalawa, alis kayo dito. Naku naman, terror na. Nanay, mayaman na tayo ngayon. Pagpapasarapin ko kayo sa hinaharap. Mabuti, mabuti, mabuti. Matagumpay na ang aking Xiaoxu. Nanay, ito ang boss na sinasabi ko. Lahat ng meron ako, galing sa kanya. Talaga nga naman, maraming salamat po. Kayo po ang malaking biyaya sa aming pamilya. Tadhana lang niya yon. Napakamapagkumbaba ninyo po. Boss, kasal na po ba kayo? Ano sa tingin ninyo sa anak kong si Xiaoxu? Maganda siya, pero Nanay, alam mo talaga ang gusto ko. Anak, hanggang dito na lang ang matutulong ko sa iyo. Nanay, Anong ginagawa ninyo dito? Anong ginagawa ninyo rito? Bakit kayo nandito ulit? Swerte talaga.
Bakit kayo nandito? Ito ang Jiangshan Group, ang selosalo ng chairman. Empleyado ako ng grupo. Siyempre, pwede akong pumunta. Pero kayo, ang mga nandito ngayon ay, mga kilalang tao sa Jiangcheng. Paano kayo nakapasok dito, mga dukha? Alis, umalis na kayo. Ikaw, Seoksu. Huwag kang magpadalos-dalos. Ito ang boyfriend mo, di ba? Ano nang pakialam ninyo? Ha, tama nga ang hula ko. Presidente mo, bakit nandito ka? Sino ba yang taong yun? Isang malaking tao. Siya ay, ang dating chairman ng Jiangshan Group, at siya rin ang nagtatag ng Jiangshan Group. Mukhang gwapo at magaling ang binatang yon. Nga, ang talino pala niya ayon sa sinabi niya. Pero, nalugmok na siya ngayon. Mas dukha pa sa pamilya nila. Normal lang sa mga kabataan ang magkabigo sa negosyo. Ah, isa palang dukhang pulubi na walang pera at kapangyarihan. Ganitong klase ng tao, itinuturing mo pa siyang kayamanan. EWW. Ang mga Diyos at tao ay magkaiba. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang labanan. Mukhang ayaw ng boss na makipagtalo sa kanila. Ang boss ay isang tunay na Diyos. Paano ninyo siya matatapakan? Iyan lang, Diyos pa? Ikaw ba ay, isang pulubing Diyos? Nagpapanggap ka lang. Akala mo talaga, Diyos ka, isa ka lang kahabag-habag na pulubi. Anong nangyari? Ang sakit ng bibig ko. Ito, parusa sa inyo dahil sa paghamak sa boss. Hindi ako makakadalo sa handaan ni Liuzo ngayong gabi. Kailangan kong sabihin sa kanya. Nakita na siya sa Shengshi Hotel. Nakuha ko na. City Lord. Nahanap na namin si Xuanu. Saan? Sa Shengshi Hotel. Shengshi Hotel. Hindi ba dyan gaganapin ang handaan ni Liuzo? Ayos na ayos. Parehong hindi masasayang ang oras. Bilisan natin. Opo. Sana pagpalain ako ng langit. Ako sana ang unang makakita sa Diyos sa Zuano. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay bumalik na ang Diyos sa Zuano. Maghahandog ako ng 6 na pinakamahusay na kayamanan. Tiyak na masisiyahan ang Diyos sa Zuano. Ngayong araw, ako ang magrerepresenta sa pamilya Lin, upang ialay ang aming pinakamataas na paggalang sa Diyos sa Zuano. Anong nangyari, sir? Pumunta ka agad sa Shengshi Hotel. Bumaba na sa mundo si Diyos sa Zuano. Matutulungan kanyang bumalik sa normal. Ano, totoo ba yan? Tandaan mo, huwag mong gagalitin si Diyos sa Zuano. Naiintindihan mo? Sige. Alam ko. Kuya Kai, nawala na ang grupo natin. Bakit ang saya-saya mo? May pagkakataon na akong maging lalaki ulit. Ano? Tara na. Pupunta tayo ngayon sa Shengshi Hotel. Para hanapin si Diyos sa Zuano. Bilis. Serves you right. Sino ba naman ang nag-utos sa inyong magsismisan tungkol sa boss? Ikaw ang may kagagawa nito? Ito ay parusa mula sa langit. Kung hindi ninyo rerespetuhin ang boss ulit, mas malala ang kahihinatnan. Huwag kang makinig sa kanya. Sumasakit lang ang ngipin ko. Kahit na mas nakatatanda kayo. Pero paano ninyo ako trinato noon? Xiaozu, pagod na ako sa pag-aasikaso ng mga bagay mo. Matanda ka na. Dapat mag-asawa ka na. Utos ng magulang. Salita ng tagapag-ugnay. Magandang pagkakataon ito. Pag-isipan mo na agad. Kung ganoon kaganda ang kalagayan, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Mayaman ang mapapangasawa ng anak ko. Hinahamon mo ba siya? Xiao Shuo, para sa ikabubuti mo lang ito. Umalis kayo. Xiao Shuo, mga nakatatanda kami sa'yo. Bakit ka ganyan magsalita? Mga kamag-anak, gusto niyo akong ipakasal sa isang tanga. Sa kalagayan mo, maswerte ka na kung may magkakagusto sa'yo. Tama. Paano niyo nagawang gawin ito? Umalis na kayo. Umalis? Hindi pa nga nagsisilbi ang pagkain, pinaalis nyo na kami?
Gusto mo pang kumain? Umalis na kayo, wag na kayong bumalik. Ganito na ang sitwasyon, matigas pa rin ang ulo mo. Masakit yan. Mga nakatatanda kami. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Huwag mo nang kausapin yan. Guard, paalisin niyo sila. Guard, may nagkakagulo dito. Paalisin ako. Karapat-dapat ba kayo? Kayong mga dapat umalis. Anong karapatan mong paalisin kami? Dahil, ang Jiangshan Group, nabili ko na. Siya talaga ang chairman ng Jiangshan Group. Ay, hindi ko alam eh. Alam ko lang, lalaki ang chairman ng Jiangshan Group. Middle management lang ako sa grupo. Wala akong karapatang makita ang bagong chairman. Nagsisinungaling ka. Asawa ko, middle management sa grupo. Kung ikaw talaga ang chairman, paano niya hindi ka makikilala? Ang Jiangshan Group, bilyon-bilyong piso ang halaga. Ang posisyon ng chairman, napaka-prestihiyoso. Maging ang city mayor ng Longcheng, ay may paggalang dito. Anong ibig mong sabihin? Imposibleng seryoso ang chairman. Bata pa siya, saan niya nakuha ang kakayahang yun? Nagpapanggap kang bagong chairman. Kung kumalat ang balitang ito, wala ka ng lugar sa Jiangcheng. Okay lang na mahirap ka, pero nagpapanggap ka pa, nagdrama. Liuzo, nakakasuka ka talaga. Seoksu, totoo ba ang sinasabi niya? Ma, huwag kang makinig sa kanila. Ako talaga ang chairman ng Jiangshan Group. Naniniwala akong kaya niyang ayusin ito. Hintayin muna natin, hindi muna ako iimik. Hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Ito ang magandang anak na pinalaki mo. Nakakahiya. Paano ako nagkaroon ng kamag-anak na tulad mo? Nagpapanggap siyang chairman. Mabigat na kasalanan yan. Magkamag-anak tayo. Tiyak na madadamay tayo pagdating ng panahon. Ay nako, ano na ang gagawin natin? Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi tayo madamay. Sana hindi na lang ako nagpakasal sa pamilya ninyo. Ngayon, nadadamay pa ako. Aha, may naisip na akong paraan. Ano na namang kalokohan ang naisip niya? Kung sasaktan mo ang anak ko, ipaglalaban kita. Nandito pala kayong lahat. Maging saksi kayong lahat ngayon. Simula ngayon. Ang aming pamilya, at kayo, ay tuluyan ng maghihiwalay. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano na ang gagawin natin? Ang pagputol ng ugnayang iyon, ay mabuti pa nga. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang usapin ng pamilya namin. Hindi ikaw ang may karapatang makialam. Ano naman? Kapag inapin niyo muli si Liu Xui, papanawin ko kayong lahat. Susisuksok, sumasakit ang ngipin ko. Xiao Shu, kamag-anak natin ito. Hindi maganda na mag-away tayo. Inay, tama si boss. Noong mahirap pa tayo, hindi naman sila tumulong sa atin. Tama si Xiaoxu. Noong may problema tayo, tawa lang ang alam nila. Sa loob ng maraming taon, laging sinasakal ng asawa ko. Tama, hindi nga ako nakatulong. Ano ba ang nangyayari ngayon? Gusto kong magalit, pero hindi ko magawa. Ngayon, ako ang chairman ng Jiangshan Group. Hindi na sila makakapagsamantala sa atin. Ang ganitong uri ng kamag-anak, hindi na kailangan. Ganito pala ang tingin mo sa amin? Sino bang may gusto na maging kamag-anak ninyo? Tama ka. Matanda na kasi ako, nalilito na. Kung puputulin, dapat tuluyan. Tinatanggal kita. Ano ang karapatan mong tanggalin ako? Sinungaling ka. Akala mo talaga, chairman ka. Ang totoo, totoo. Ang peke, peke. Bakit ko kailangang magpanggap para sa inyo? Kakausapin ko ang mga executive ng grupo, at i-report kayo. Hindi kayo makakatakas. Maghintay kayo at magsisisi kayo. Sino ang gusto mong i-report? Sino ito? Kalihim siya ng bagong dating na chairman. Nakita ko siya kahapon sa grupo. Wala na kayo, hintayin mo na lang ang kanyang galit. Kung gusto mong sumalpok sa baril, ikaw ang may kasalanan nito. Nagsinungaling ka ba talaga si Xiaoxu? Kahit anong mangyari, hindi natin pahihintulutang masaktan si Xiaoxu. Secretary Wang, i-report ko siya. Sino ang gusto mong i-report? I-report ko siya. Nagpapanggap bilang chairman ng grupo. Wala na kayo ngayon. Huwag niyong sisihin ang sarili ko. Secretary Wang, dapin niyo sila agad. Pati na rin si Mu Fengyan. Ang lakas ng loob mo ah. Chairman Liu, huli na ako. Natakot po kayo. Secretary Wang, ano ba itong? Mali ka yata? Hindi nyo alam ano? Siya, si Liu Xu, ang bagong chairman ng Jiangshan Group. Ano? Siya ang chairman ng grupo? Hindi. Imposible. Ang hirap-hirap ng pamilya niya. Paano siya magiging bagong chairman? Secretary Wang, mali ka yata? Hindi ba lalaki ang chairman? Ininsulto ang chairman sa harap ng publiko.
Ay naku, bakit ko ba ginawa ang napakakalokohang bagay na ito? Ako pa talaga ang makikipag. Hiwalay sa kamag-anak na may bilyon-bilyong yaman. Nandito pala kayong lahat. Ngayon, kayong lahat ang magsisilbing saksi. Simula ngayon, ang aming pamilya ay maghihiwalay na. Sa inyo ng tuluyan. Kailangan kong ayusin ang relasyon natin. Mahal, pasensya ka na muna. Xiao Shuo, nagbibiro lang ako kanina. Magkamag-anak tayong dalawang pamilya. Drama ng pagpapahirap sa sarili. Gusto niyang gamitin yon para maayos ang relasyon. Huwag kang mag-asa. Mga palaboy, nakakatawa. Ipikit mo ang pangit mong mukha. Nakakasuka ang tingnan. Nako, hindi pala gumana ang plano. Nahuli tayo. Dapat ay maayos at madali lang sana ang lahat. Ikaw ang may kasalanan nito. Uy, ang ingay dito. Huwag mong titigan ang mga mata ni Shenkai. Ha? Parang babae na si Shenkai. Matigas ang ulo mo, lalo ka pang nalulugmok. Hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo. Ikaw pa ang magsasabi sa akin? Mamatay ka. Hindi, hihimatayin na ako. Naapektuhan si Secretary Wang. Mukhang lumakas ang kapangyarihan ni Shenkai. Mukhang nagkapon na si Shenkai. Kailangan kong protektahan si Liu Xui. Lalo kang lumalakas. Ikaw rin. Pero gusto mong mabawi ang grupo. Wala kang kakayahan para dyan. Isang junction group lang yan. Ayaw ko na yan. Nandito kami para hanapin si Xuano. Mukhang hindi pa nila alam. Si Liu Xui ang Swan. Swan Order. Ang Swan Order ang tunay na sandata ni Swan. Ang may hawak nito ay ang muling pagsilang ni Swan. Makakontrol siya ng hangin at ulan. Makakapagpatalsik ng mga demonyo at masasamang espiritu. Makakapag-utos sa buong mundo. Lahat ng nilalang ay susunod sa kanya. Ang lakas naman. Mukhang yung pagkakakilanlang binayaran ng 10 taon ng buhay ay may ganitong kalaking atraksyon. May natanggap kaming balita na nandito si Xuano. Magpakita ka na. Inimbita mo ako pero hindi ka man lang lumuhod. Talagang walang modo. Lumitaw ka na. Bakit walang reaksyon? Tiyak ba ang balita mo? Siguradong sigurado. Ang mga tao mula sa 3 pamilya ay paparating na rito. Pumunta kayo rito para hanapin si Dakilang Diyos ang Suan. Ayaw niyang tulungan ako, pero walang hanggan ang kapangyarihan ni Dakilang Diyos ang Zuano. Tiyak na matatanggal niya ang mga side effect ng Kui Huabao Dayan. Para makapaghiganti, kahit maging babae pa ako, okay lang. Hindi mahalaga ang kapangyarihan o ano paman. Ang kaligayahan ng pagiging lalaki ang pinakamahalaga. Ang tagal nating naghintay. Dapat mabalik sa dati si Kuya Kai. Kung hindi, sasama na lang ako kay Ginoong Lee sa kabilang bahay. Umuwi ka na. Hindi ka niya tutulungan. Ano ka ba? May karapatan ka bang magdesisyon para kay Dakilang Diyos ang Zuano? Ako, ang Dakilang Diyos ang Suan is na sinasabi ninyo. Dahil ako mismo ang Mystic Lady. Hinahamon pa ang Mystic Lady. Totoo. Kahit ganoong salita ay binibitawan niya. Mukhang kapag nalaman ng lahat ang katotohanan, magkakaroon ng magandang palabas. Chairman na naman. Mystic Lady pa. Ano bang pinagdaanan ng anak ko nitong mga nakaraang araw? Kung siya ang chairman, malas na talaga ang kalagayan natin. Paano pa kung siya rin ang Mystic Lady? Hindi ba tiyak na tayo'y magigiba? Ang anak ko ay siya pala ang maalamat na Mystic Lady. Ate, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Iyon ay ang Mystic Lady. Hindi basta-basta mapagpapanggap ang sinuman. Leo Siyo. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang ang Mystic Lady. Kapag nagalit ang Mystic Lady, kaya mo bang panagutan? Hindi ako nagsisinungaling, Liu Xui. At lalong hindi ko kailangang magpanggap na ibang tao. Kapag sinabi kong ako siya, ako nga siya. Tama na, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Kuya Kai, bigyan mo siya ng leksyon. Kung sakaling tunay na nagalit ang Mystic Lady, malaking problema ang kahihinatnan. Ngayong araw, ipakikita ko sa'yo ang kapalaran ng isang nagpapanggap na Mystic Lady. Malapit na ang Sacred Artifact. Maaari nang tawagin. Ayaw pa ring magbago. Tingnan mo kung ano ito. Ano yun? Kung siya nga ang Mystic Woman, hindi na ako muling magbabalik sa dati. Ang Mystic Woman token na hawak niya. Kung totoo yun, tapos na tayo. Mukhang natatakot si Shenkai. Kung alam mo lang sana ang mangyayari, bakit mo pa ginawa yon? Hindi kaya. Ito na ang Mystic Woman token. Bumalik na ang banal na sandata. Bumalik na. Bumalik. Bumalik. Anong nangyayari? Hindi pa ba oras? Ang laki-laki ng paghahanda. Akala mo talaga ikaw ang Mystic Woman. Hindi mo ba iniisip na ang hawak mo ay tunay na Mystic Woman token?
Kanina, muntik na akong maniwala. Akala ko, talagang makakapagpalipad ng banal na sandata. Tigilan mo yan. Mystic Woman. Hindi porket may pera ay pwede nang magpanggap. Bilisan mo na. Huwag ka nang magpahiya rito. Naniniwala ako kay Xiaoxu. Dilat ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti kung sino ba talaga ang tunay kong pagkatao. Dumating na. Ang gandang pakiramdam. Biglang naging napakagaan ang pakiramdam ng katawan ko. Bumalik na ang Mystic Woman. Nabalik na ang dakilang Diyosa. Xiaoxu, ha? Magaling. May datin ka nga. Pagpupugay sa dakilang Diyosa. Xiaoxu, may iba ka pa bang hindi ko alam? Na hindi ko alam? Ang pamilya nating Liu ay nagkaroon pala ng dakilang Diyosa. Ako pala ang magiging tiyahin ng dakilang Diyosa. Tingnan mo ang dating niya. Mukhang totoo nga na si Liu Zu ang dakilang Diyosa. Hindi pwede, salamang ka lang yan. Imposibleng siya ang dakilang Diyosa. Nanaginip lang siguro ako. Ang pamangkin ko ay ang dakilang Diyosa. Ako pala ay nagpakilala sa dakilang Diyosa ng isang taong may kapansanan sa utak. Ang anak ko talaga ay ang dakilang Diyosa. Ngayon, ano pa ang masasabi ninyo? Paano ka naging dakilang Diyosa? Kung siya ang dakilang Diyosa, paano na ako? Hindi na ako makakabalik sa dati? Peke yan. Tiyak na si Mufengian ang gumawa nito. Nagpapanggap lang yan. Narito na ang katotohanan. Ayaw mo pa ring aminin? Kung peke ako, paano mo ipapaliwanag ang banal na sandatang ito sa aking kamay? Paano ito maipapaliwanag? Nasa daan pa lang ang 3 banal na sandata. Peke lahat yan. G, nagago mo lang kami ng mga pekeng gamit mo. Hanggang sa huli, hindi mo pa rin matanggap. Napakatanga mo talaga. Sino ang nakakaabala sa dakilang Diyosa? Kuya Kai, nandito na ang tiyo mo. Ang tunay mong mukha ay malapit ng mahayag. Sino man ang manghamak sa dakilang Diyosa Zuano, papatayin. Sino? Sa harap ng inyong hukom. Lumabas. Kayong dalawa. Shen Kai, bagaman ikaw ay aking pamangkin. Ngunit, kung maglakas loob kang hamakin ng dakilang Diyosa Zuano, ako, ang inyong hukom, ay hindi magpapatawad. Ito ba si Shen Kai? Bakit parang, hindi lalaki, hindi babae ang itsura? Maglakas loob kayong magkagulo rito. Ang laki ng apog ninyo. Naglakas loob pa kayong gambalin ang aking dakilang Diyosa Zuano. Sa Jiangcheng, wala nang lugar para sa inyo. Hindi kami. Narito ako para humingi ng tulong. Sa dakilang Diyosa Zuano na ibalik ang aking katawan. Paano ko siya magagalit? Alam kong hindi mo magagawa. Sino nga ba talaga? Wala pa namang Diyosa Zuano. Tiyak na hindi ako ang may kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Kung wala talaga, sabihin na lang nating si Liu Zu ang may kasalanan. Baka nga siya ang nagkukunwaring Diyosa Zuano. Kaya nagalit ang dakilang Diyosa Zuano. Kung si Liu Zu nga talaga ang Diyosa Zuano, na-offend ko nga siya kanina. Bakit ba ang daldal ko kanina? Siya. Sir, nagpapanggap siya bilang si Zuano. Kailangan mong parusahan siya ng mabigat. Mayroon ng 3 banal na sandata sa katawan ni Liu Xui. Mukhang naramdaman na ng mga ito ang presensya ni Xuanyan. Ang presensya ng aklat na walang salita ay nasa kanyang katawan. Siya nga si Zuano. Naramdaman ko na sa kanyang katawan ang presensya ng banalang pataklong na Zuan. Si Liu Zu nga si Zuano. Sa babaeng ito, talagang mayroon ang presensya ng mahalagang kalabasa na Rui. Pagpupugay kay Zuano. Ano? Siya talaga si Zuano. Nagpatira pa na ang Panginoon ng Long City. Tiyak na tama. Ako pa pala ang nagputol ng ugnayan kay Zuano. Kasalanan mo ito. Tumayo ka. Salamat, Zuano. Narito rin ang Ginoo. Si Liu Zu ay naging Zuano. Ginoo. Sino ito? Napakagalang sa kanya ng Dragon City Lord. Nagkakamali kayo. Tumigil ka. Maliban sa Xuano Puong. Sino ang may karapatang hawakan ng 3 divine artifacts na ito? Hindi maaaring siya ang Xuano Puong. Noong hinawakan mo ang Heavenly Book, napalayo ka ng ilang pong metro. Nakalimutan mo na ba kung siya ang Xuano Puong? Bakit hindi niya ako kayang talunin? Ang Xuano ay isang muling pagkakatawang tao. Noong hindi pa kumpleto ang free divine artifacts,
Hindi pa naibalik ang kanyang kapangyarihan. Bakit patuloy kang nagbubulag-bulagan? Ano na ang gagawin natin? Si Liu Zu pala ang tunay na Xuanu. Shenkai, kahit na pamangkin kita, ngunit inawi mo ang Xuanu Poong. Hindi kita mapoprotektahan. Sa huli, sumunod ako sa maling tao. Mukhang hindi na mapoprotektahan ni Shenkai ang sarili niya. Ang Xuanu Poong ang nagpoprotekta sa sangkatauhan. Ngayong araw, kinilala ng 3 Divine Artifacts ang kanilang may-ari. Ito ang pinakamahusay na patunay. Ito ang National Preceptor. Ang iyong lingkod ay nagpupugay sa Diyos sa Zuano. Pati ang pambansang alagad ay narito na. Kuya Kai, mukhang nagkamali talaga tayo. Imposible. Hindi pwedeng si Liu Zu ang Diyos sa Zuano. Kung siya nga ang Diyos sa Zuano, anong gagawin ko? Tumayo ka. Salamat po, Diyos sa Zuano. Ang ganda ng aura niya, pero wala siyang anumang amoy ng pagpapalakas. Kakaiba talaga. Kuya Kai, huwag na, tumakbo na tayo. Imposible. Talagang imposible. Ang katawang muling isinilang. Kailangan ng sagradong bagay para patatagin ang kapangyarihan. Kayong mga taong may makamundong pag-iisip, ay nangahas pang sumuway sa Diyos, at nag-alinlangan pa sa Diyos sa Zuano. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ano na ang gagawin ko? Mukhang kailangan kong magmakaawa kay Liu Zu para iwanan ako sa buhay. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ko. Kailangan kong magmakaawa kay Liu Zu. Kahit ang pambansang alagad ay lubos na gumagalang kay Liu Zu. Mula ngayon, kailangan kong maging mabuti sa pamangkin kong ito. Naging tanga talaga ako noon, pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa mundong ito, isang katayuan lamang ay sapat nang magpaubaya sa marami. Sa wakas, nabawian ko na ng utang ang boss. Shenkai, anong masasabi mo ngayon? Diyos sa Zuano, kahabagan po. Diyos sa Zuano. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiibalik na lang po ako sa dati. Talagang alam ko na ang mali ko. Sinabi ko na. Hindi kita tutulungan. Ang dalawang ito ay naglapastangan sa Diyos sa Zuano. Ikaw ang bahala sa kanila ayon sa batas. Mo Fenbion. Kailangan mo akong tulungan. Noong nakipagsabuatan ka kay Shenkai, para itulak ako mula sa bubungan, hindi mo inakalang darating ang araw na ito, di ba? Gusto nilang lahat na mapahamak ka. Patayin mo sila. Hindi ako susuko. Papatayin ko kayo. Hala, sinisip-sip niya ang puot. Pigilan mo siya agad. Ang lakas ng enerhiya sa loob ni Shenkai. Paano naging ganito kalakas? Ano ba ang balak nitong tao? Hindi naman niya tayo papatayin, no? Mukhang kontrolado na siya ng sama ng loob. Marahil ito na ang nararapat na parusa para kay Shenkai. Huwag nating hayaan na saktan niya ang boss. Sa kakayahan ko ngayon, kayang-kaya kong depensahan. Anong nangyayari? Xiaosu, tara na, bilisan natin. Dalhin mo na si Mama, bilis. CJ. Ma, responsibilidad ko ito. Nandito ang boss, wala namang mangyayari sa akin. Halika, tita, alis na. Tara na, tara. Sinipsip niya ang lahat ng sama ng loob sa mundo sa nakaraang taon. Mag-ingat ka. Gets. Ako ngayon, walang katulad. Lahat kayo, patay na. Makinig ka sa isang payo. Umiwas ka na sa kasalanan. Walang saysay ang mga salitang yan. Nabaliw na siya. Ikaw, hindi ka tumulong nang namamatay na ako. Ikaw pa ang magsasabing tito. Ingat. Ang dami-dami ko ng sinipsip na sama ng loob. Bakit kayang kaya pa rin yang? Wasakin ang aking demonyong enerhiya? Nararamdaman ko na, ang tatlong banal na artipakto ay unti-unti nang sumasanib sa katawan ko. Napakalakas ng kanyang presensya. Sa susunod, malamang si Shenkai ay gagamitin na ang buong lakas niya. Si Zuan po, ano naman ang Diyos sa Xuanu? Hindi pa napino ang tatlong banal na artipakto. Mas malakas ako ngayon kaysa sayo. Diyos sa Xuanu. Kailangan kong tulungan si Diyos sa Xuanu. Mukhang kulang pa ang aking kapangyarihan. Punyeta. Wala na bang paraan talaga? Ano naman ang Diyos sa Xuanu? Sumunod ka sa akin at lalago ka. Labanan mo ako at mapapahamak ka. Shenkai, akala mo ba wala nang makakatalo sa iyo sa buong mundo? Papatayin kita. Pagkatapos, hahanapin ko si Mu Fengyun para mag-higanti. Napakalakas ng presensya. Hala, nasa panganib si Diyos sa Xuanu. Mamatay ka na. Boss. Imposible. Paano na-neutralize ang aking kapangyarihan? Basa. Ang aking kapangyarihan. Paano nangyari ito? Ikaw pala. Napakalakas pala ng Ginoo. Napakalakas ng lalaking ito. Sino ba talaga siya? Pareho kaming nag-aaral ng daan. Bakit napakalakas niya? Boss,
Salamat. Gamitin mo ang Gourd of Wishes. Tapos na. Nakatago sa kanyang katawan ang nakaraan at kinabukasan. Isang taon ng sama ng loob sa mundo. Ngayon, naalis na. Lahat ay magiging maayos at maswerte sa loob ng isang taon. Si Shinkai, magandang bagay pa rin ang nagawa niya. Isang mali. Sunod-sunod na. Ito ang nararapat na kaparusahan para sa kanya. Nakikita ko ang dakilang immortal. Matagumpay na nalampasan ng boss ang tribulasyon. Ngayon, siya ang tanging immortal sa mundong ito. Tumayo ka na. Huwag nang magpakita ng labis na paggalang. Boss, aalis ka na ba? Tapos na ang lahat ng bagay. Panahon na para umalis. Tapos na ang lahat, mukhang hindi na kami. Dapat nandito bilang third wheel. Magagaling talaga ang dalawang ito. Ang lalim at hirap masukat ng kanilang kapangyarihan. Mukhang bagay na bagay pa rin ang dalawang ito. Sana magkaroon sila ng magandang wakas. Mga kasama, sumunod kayo sa akin, tayo'y umalis na. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa manto noon, hindi ako magkakaganito ngayon. Tinuruan mo akong mag-martial arts. At iniligtas mo ako sa hirap. Ang binigay mo sa akin, kumpara sa manto, mas mabigat ng libo-libong beses, milyon-milyong beses. Ano ang gagawin mo? Anong hinihintay nyo? Sige, atake. Ang lahat ay nakatalaga na. Feng Yun, kung ganon, sa hinaharap. Makikita pa ba kita? Feng Yun, makikita pa ba kita? Sa susunod, May kanya-kanyang tadhana ang lahat sa mundo. Kung tadhana, magkikita ulit tayo. sa huli. Pwede ba kitang yakapin? Pwede. Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Boss, parang nakita na kita. Yun ba yung pulubi noong nakaraan? Kumusta ang performance ko ngayon? Lanan. Yung teknike mo para mag-freeze ng tao, pwedeng ituro mo sa akin. Depende yan sa swerte mo. Pero yung ginto, delikado kung ako lang ang pupunta sa bangko. Boss, samahan mo ako. Sa lakas mo ngayon, wala nang makakatalo sa'yo, sa mundo. Pero may mga exception pa rin. Samahan mo na ako, please. Sige, samahan na kita. Hindi ako nag-i-invest. Hindi na mahalaga sa akin ang pera. Alam ko, pero ito ang aking pasasalamat. Kung wala kayo, nahuli na sana ako ng mga tambay. Kaya kailangan mong tanggapin ito. Boss, narito na naman ako. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Salamat sa papuri, boss. Boss, maaari na ba tayong umalis? Boss, ito ba ang pakiramdam ng pagiging Diyos? Itapon ang lahat ng problema sa mundo. Sagana sa espiritu, lahat ay mga nagpapraktis. Kung gayon, maaari rin ba akong maging Diyos? Nakasalalay lahat sa pagkakataon. Mahal kita. Sige, umalis ka na. Ang iyong landas ay nagsisimula pa lamang. Feng Yun, sa hinaharap. Inay, mauuna na ako. Bakit ngayon pa? Ang gabi na. May bigla ang importante. Sige, mauna ka na. Inay. Mahal kita. Boss, pahingi pa ng ilang araw. Wala na talaga kaming pera. Umalis ka. Tigilan mo yan. Bayaran mo ngayon. Inay. Ayos ka lang ba? Bakit ka bumalik? Ang ganda ng anak mo. Ipambayad mo na lang siya.
Huwag mong dalhin siya. Takbo na. Inay, huwag kang mag-alala. May pera tayo. Mag-swipe tayo. Ang yaman mo pala, boss. Tapos na ang bayaran. Aalis na kami. Pinayagan ko ba kayong umalis? Hindi pa natin napag-uusapan yung paghampas mo sa nanay ko. Ay, yung maliit mong katawan, makikipag-away ka pa sa king. Aray, Tara, pasensya na. Pasensya na. Kapag nanakit ka ulit ng tao, sasampalin kita sa bawat pagkakataon. Umalis kayo. Anak, alam kong may tinatago ka sa kin. Natatakot kang mag-alala ako. Pero kahit anong gawin mo, lumikha ka ng iyong sariling tagumpay. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Inay, sa pag-alis na ito, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Inay, ako'y magiging anak mo magpakailanman. Sige na, umalis ka na. Isang taon ang lumipas. Ang sumpa, darating na. Darating na ang sumpa bilang isang diwata. Mula ngayon, aalis ka sa mundo tuwing kalahating taon. Hindi mo na mapoprotektahan ng mga tao. Aalis sa mundo ng kalahating taon. Ibig sabihin ba nito? Tara, maglaro tayo ng chess sa Yaochi. Mukhang wala akong oras ngayon. Ha? Bakit? May darating na bisita. Boss, Ang tagal nating hindi nakita. Kumusta ka na?